Yan yung dati naming shop dati. Angas na. Ito ako sa building namin dati. Unang shop ng Stage 3 PC. Ito yung malupit naming CR dati. Naalala ko pa din, nakadami ako dyan. Pagupit kasi ako dito kila ate. Kasi yun yung landlord natin, yung opisina, admin. Yan si Ma'am Sally. Nagkikilay. Pagupit kasi ako gupitan natin, pandina, no? May hati pa sa Gledgi, oh. Kita mo naman. Si Aljon, inggit. Inggit si Aljon. Ayan, oh. Inggit. Dito. Kumuha sa libo dyan. Sige, pagupit ka na rin. Mapagupit din daw siya. So, siya naman naantayin ko. Meron, ayan, sige. Pagupit ka rin. Bayaran mo yung, sabihin mo sa akin. Tapos, bahala ka sa gupit mo. Sabihin mo, ganito rin kung trip mo. Huwag kang papalagay ng ahit sa ledgi, ha. Hindi ako papalagay. Diyan ka sa gitna magpalagay. Baka mamaya, parehas pa kita. So, shop namin to dati sa Stage 3. Lumipat lang kami doon sa kabilang building na mas bago kasi mas maganda yung offer doon, eh. So, ayun ang natin, ang vlog natin for today. Kanina, kinukot-kot ko tong iPhone to cellphone ko. Kanina pa ako mga isang oras, lakas ng tama ako, ginaganon ko yung tempered. Hanggang sa medyo naangat kong ganun. Pagkaangat ko, takang-taka ako, sabi ko, alang hindi yata tempered to. Parang salamin talaga nung iPhone to, muntik pa masira yung phone ko, nakakabuwisit. Pero issue. So ngayon, punta tayo sa shop. Pero kukwentuhan ko lang kayo. Habang nagmumuni-muni ako kahapon, umuwi ako parang 11 PM galing trabaho, galing sa shop. So pag uwi ko, kain ako. Isip ako ng isip, may tatlo kasi doon nagpagawa na nabaha na unit na kotse, di ba? So yung isa gawa na, yung isa naman hindi pa nasisimulan. Yung isa kay Sir Henny, kulay blue. Ngayon, inayos natin yung mga electronic modules noon. Ngayon, takang-taka, sabi ko, ba't naka-steering lock malfunction pa rin? Sabi ko parang kasi mahirap i-pinpoint yan. So kaya natin binubuhay yan at pinipilit mabuhay. Pwede naman yung palitan, eh. Yung module yan pwedeng palitan, syempre. Pero definitely, ayoko gumastos yung kliyente. Mahal yun, eh. Diba? So bubuhayin natin kasi kapag yun naman nabuhay, hindi na masisira yun. Kasi electronic device yung computer yun. Design yun para tumagal. Hindi lang design yun para lumubog. Kaya ngayon, pinipilit ko siya buhayin. Ayaw talagang naka-steering lock malfunction pa rin siya. So, kagabi, nung kumakain ako, napagtanto ko, sabi ko, ay oo nga pala, punyeta ka, animal. Mayroon pa nga palang isang module dun sa gilid ng ng cambio. Yung comfort module na tinatawag. Connected din sa RFA yon. Ngayon, iniisip ko doon kasi kung sira pa rin yung RFA, ang una kasing lumalabas doon, steering lock malfunction, pati key not detected. Ngayon, wala na yung key not detected, naka-engage na lang talaga yung steering lock, ka-under na yun after nun, eh. So, isip ako naisip, hindi pwedeng sira yung RFA noon kasi, ayun nga, nakunik ko naman lahat ng dapat i-connect na IC, saka yung mga linya na nag-short. So, dalawang pagpipilian ko. Pagpipilian ko ay yung harness. Napakadaming wire nun. Sobrang daming wire nun. Siguro mahigit 100 kuryente yata yung 100 yata yung wire, eh. So pag yun, meron na akong RFA na harness. Kasi bago pa dumating yung mga unit, pinag-aralan ko na. So nagpakuha na ako ng harness. Kaso yung harness, dahil galing sa parts out yun, dahil masyadong mahirap ikabit, yung talaga isang buong harness na yun sa kotse. Yung mga dulo lang or yung mga tawag dito, connector lang ang binili ko para mas madali. Kaso ayoko gamitin yung option na yun kasi pag yun ginamit ko yung option na yun, ang mangyayari, iisa-isahin namin i-wiring ulit yun. And ayoko nang may tap-tap, may wiring. Buti na lang, naalala ko, pumasok habang kumakain ako ganyan, pagsubong ko yan, ay nga pala, meron nga palang yun, may isa pa nga palang module yun sa gilid ng RFA. Tapos tinatawagan ko si Kuya Edu, yung head mechanic namin. Kuya Edu, kaso ayaw mo na ako sagutin, baka nalunod na sa baha, hindi pa nagsusurvive ulit. So
Ganun na lang, figure out natin mamaya, titignan natin kung sa CCA talaga yan, sa CCM. So yun yung comfort control module kung tawagin. So dahil EcoBoost to, alam ko meron to dun, meron din ito nun. Yun yung nagfa-function din siya, alam ko, connected din siya dun sa steering wheel at dun sa susi, sa control yung remote. So yan, connected dun sa IFA. Naalala ko kasi litong-lito na ako dun sa mga ginagawa ko. Mabuti na lang, pumasok sa isip ko. So mamaya, kakalikutin natin ulit yun at titignan natin kung buhay yung CCM niya. Then, we'll take it from there. Sana gumana, no? Para naman makatulog-tulog na ako. Ang tulog ko lang, siguro mga guys, mga siguro 6 na oras. 6 na oras, tapos papasok na ulit ako. Magpe-prepare ako sa bahay, tapos lilinis ng bahay, tapos pasok na ulit, tapos parang robot dun. Anyways, enjoy naman. Ngayon nga lang, stressful. So, ngayon, tayo ko naman si Aljon at nagpagupit. Tapos, na oras na ba? 9 o'clock na eh. So, andun na naman sila siguro. May bumibili ng EcoSport doon, EcoSport White na manual natin, yung washering unit natin. So, hindi pa ako makapunta dyan, sir. At ako'y nagpagupit at ano ba tawag dito? Manicure. Meron kasi akong masakit na ear grow nung isang araw eh. Talagang sakit, talagang ginanong-ganon ka. Nasa ospital ako. Ang sakit. Nung makapagupit sa amin kasi nawawala yung ano namin eh. Yung nail cutter, lagi nawawala. Pag ginamit ko, nawawala. So, dito na lang, sinabay ko na sa gupit. Ang tawag dito sa gupit ko, gupit ng may puting buhok. So, sabi ko, gupitan mo natin ng tago ang puting buhok. Na hindi na ako magpapakulay at wala akong pera pantina. Kaya ang ginawa niya, lagyan ko ng guhit. Ayaw ko ba't gusto lagyan niya ng guhit. Siya naglalagay niyan, hindi ako, si ate. Yung gugupit sa akin, gusto niya may ganyan, ewan kung bakit. Pero ngayon parang hindi pantay yung guhit oh. Dapat may bawas sa TF eh. Tabingi oh. Pero boss yung yung ganito gusto kong buhok kasi hindi masyadong, yung buhok ko kasi gano'n, kulot-kulot na hindi maintindihan na parang matigas. So yan, pwede na yan. At least hindi na papatina, mahal pa magpatina. Mura lang gupit dito, parang dati lang bayad ko dyan 60. Ngayon, kumbaga ilan taon na ba? Buong pamilya ko dyan nagpapagupit eh. So, parang family, na yan family friend na yan siya. So, ngayon tumaas na 200 ng bayad ko. Minsan pag may pinagawa pa ako iba, malaki yung tip, dinodoble ko na lang. So, kasi yan kumbaga parang yan si ate rito, yung nagbabantay nung nagugupit. Parang siguro 16 years na siya rito. Hindi naman 16, 12 years. Kasi 20 years ako sa Hampstead dito sa bahay namin eh. So siya siguro mga 12 years na. So ganun katagal na, paka-loyal niya dun sa pinugugupitan niya na shop. Dati kasi pinipirata ko rin yan. Kahit na ano ba tawag dito, katabi kasi na shop ko dati yung parlor na yun sa IT. So ngayon nangyari, magsasara na, ibibitawan na ng may-ari yung shop. Dahil nakasanayan na namin magpagupit doon, nalungkot kami. So ang plano ko, dahil mawalan siya ng trabaho, sabi ko, ako na lang ang sasalon yung shop. Wala naman akong alam sa parlor, pero sasaluin ko yan. Ako na magpa-parlor. Natanong niyo kung ba't ko doon sasaluhin yung parlor, wala akong alam sa parlor. Para may work ka, kasi ikaw na rin naman, ikaw lahat dyan ikaw admin dyan, ikaw nagugupit dyan, ikaw lahat. Parang di naisipin yan kumbaga parang may makapagpagupit pa rin kami, di ba? Kaso, hindi kami nagkasundo nung amo niya sa presyo, kasi parang yung presyo medyo mataas lang. So kapag kinumpute mo yung mga gamit doon, pati yung everything, parang nasailan ako, parang nalalakihan ako masyado. So ang good thing doon, meron namang sumalo na iba na yung pa rin yung parlor, yung pa rin yung shop niya. So mabuti na lang, at ang ending ng story, hindi ako naging parlorista. So thank you Lord. Ayun lang, mamaya ulit. Thank you. Oh, hindi ka nagpagupit? Pagupit po, ang galing na tumira, mabisa. Happy hair. Saan? Ayun po. Nagpagupit ka na yan? Oo. Putya ka. Solid yan. Ano yung gilid? Likod. Pati taas. Ang tawag dyan? Basket po. Parang wala. Parang ganyan din buhok mo kanina eh. Hindi. Aking kalbo eh. O sige, tara. Let's go. Ako tayo.